Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 pinakamahalagang morning habits na literal na makakapagligtas sa iyo mula sa stroke. Marami ka nang narinig na nakakatakot na kwento, pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang simpleng mga ginagawa mo pagkagising ay maaaring maging pagitan ng malusob na utak at isang stroke na naghihintay lang mangyari? Ang mga habit na ito ay suportado ng mga neurologist at top health experts na matagal nang nag-aaral kung ano ang nangyayari sa utak at katawan mo sa mga unang oras ng umaga. Maniwala ka man o hindi, kung paano mo sinisimulan ang araw mo ay may malaking epekto sa pangmatagalang kalusugan mo. At ang pinakamaganda, hawak mo ang kontrol para baguhin ito. Kaya bago tayo magpatuloy, gusto kong mag-comment ka ng yes kung committed ka na pangalagaan ang kalusugan mo ngayon. At huwag kalimutang sabihin kung saan ka nanonood. Gustong-gusto kong binabasa ang mga komento nyo. At kung bago ka lang dito, welcome sa Gintong Sustansya. Pindutin mo na ang subscribe button at bigyan mo ng thumbs up ang video na ito kung gusto mo pa ng mga tips para pagandahin ang kalusugan mo at mabuhay ng mas maayos. Simulan na natin dahil ang 7 habits na ito ay tunay na game changer. Umpisahan natin sa isang bagay na napakasimple pero sobrang makapangyarihan, hydration. Alam mo na sigurong mahalaga ang pag-inom ng tubig, pero alam mo ba na ito mismo ang maaaring maging pagitan mo at isang posibleng stroke? Sa katunayan, ang dehydration ay isa sa pinakanapapabayaan pero seryosong dahilan na nagpapataas ng stroke risk. Ganito yan. Pagkagising mo sa umaga, ilang oras nang walang tubig ang katawan mo. Habang natutulog ka, nawawalan ka ng moisture sa pamamagitan ng pawis at paghinga, kaya nagigising kang dehydrated. Kapag dehydrated ka, kumakapal ang dugo mo, mas nahihirapan ang puso mong magbomba, at bumabagal ang sirkulasyon. Tumataas ang posibilidad ng blood clots, mga clots na kapag umakyat sa utak mo, pwedeng magdulot ng stroke. Pero ito ang magandang balita, ang pag-inom ng isang basong tubig pagkapikit pa lang ng mata mo sa umaga ay talagang nagpapaganda ng circulation, nagpapalabnaw ng dugo, at nagre-rehydrate ng cells ng katawan. Mas madali para sa puso ang trabaho nito at binibigyan mo ang katawan ng mas maayos na simula. Sinasabi ng mga eksperto na dapat ay umiinom ka ng tubig sa loob ng unang 15 minuto pagkagising. Kahit hindi ka nauuhaw, humihingi ang katawan mo nito. Ayon sa mga pag-aaral, kahit kaunting dehydration lang ay pwedeng magpataas ng blood pressure. Kapag sinabayan pa ito ng risk ng blood clots, delikado na talaga. Kaya sa pag-inom mo lang ng isang basong tubig pagkapagising, binibigyan mo na ang sarili mo ng malaking advantage. Hindi lang yan, ang hydration sa umaga ay tumutulong sa kidneys mo na maglabas ng toxins na sumusuporta sa buong sistema ng katawan. Ngayon, isipin mo saglit, gaano kadalas kang umiinom ng tubig agad pagkagising? Kung hindi mo pa ito ginagawa, ngayon na ang araw para simulan. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay hindi lang healthy habit, isa itong superpower na nakakapigil ng stroke. Kung gagawin mo itong parte ng morning routine mo, mag-comment ka ng New Water sa baba. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang committed na simulan ang araw sa tamang paraan, hydration. Ngayon, lumipat naman tayo sa isang bagay na hindi lang masarap sa pakiramdam, kundi mahalaga rin para sa kalusugan mo, stretching. Mukha lang itong simpleng bahagi ng iyong morning routine, pero napakalaki ng papel nito sa pag-iwas sa stroke, higit pa kaysa iniisip ng karamihan. Isipin mo, nakahiga ka ng 6-8 oras, halos hindi gumagalaw. Naninigas ang mga kalamnan mo, mabagal ang daloy ng dugo, at kailangan ng katawan mo ng jump start. Diyan papasok ang stretching. Kapag nag-stretch ka sa umaga, hindi lang flexibility ang pinapaganda mo o tension ang binabawasan sa mga kalamnan. Pinapaganda mo ang circulation, pinapabilis mo ang daloy ng dugo, at tinutulungan mong maging stable ang blood pressure mo. Lahat ng ito ay direktang nakakatulong para mabawasan ang stroke risk. Ayon kay Jessica Alvarez, isang neurologist, isa sa pinakamahalagang bagay na dapat gawin sa umaga ay pasiglahin ang pagdaloy ng dugo, lalo na sa mga braso at binti. Ang stretching ay tumutulong magpadala ng dugo papunta sa utak,
puso, at iba pang mahahalagang organs. Pagkagising mo, kadalasan ay mas malapot ang dugo at mabagal ang circulation. Ito ay nagdadagdag ng load sa puso at pwedeng magpataas ng stroke risk kapag hindi napigilan. Ang stretching ang panlaban dito. Sa pag-unat ng mga kalamnan at paggalaw ng mga kasukasuan, mas bumubuka at nagre-relax ang blood vessels, kaya mas nagiging normal ang blood pressure. At tandaan, hindi kailangang intense ang stretching para maging epektibo. Simple lang, abot kamay sa taas, pagyuko para abutin ang mga paa, pag-unat ng mga braso sa itaas ng ulo. Huwag din kalimutan ang leeg at balikat, dito madalas naiipon ang tensyon. Ang pag-release nito sa umaga ay malaking tulong para hindi tumaas ang blood pressure mo. Pero hindi lang iyon. Ang stretching ay nakakabawas ng stress. Ang mataas na stress ay direktang nagpapataas ng stroke risk dahil nagpapataas ito ng blood pressure at nagpapasimula ng inflammation sa mga ugat. Sabi ng mga eksperto, mas mataas ang stress mo, mas mataas ang tsansa mo ng problema sa puso at stroke. Ang morning stretch routine ay nakakapagkalma ng nervous system at na-reset ang stress levels bago pa magsimula ang araw. Isipin mo, kapag nag-stretch ka sa umaga, pinaghahanda mo ang katawan mo para sa healthiest day possible. At hindi ito kailangang matagal, 5 hanggang 10 minuto lang ng gentle stretching ay malaki na ang nagagawa para sa buong araw mo. Kung nag-stretch ka na tuwing umaga, mag-comment ng yes. Kung hindi pa, bakit hindi subukan bukas ng umaga? Simple lang, pero napakalaki ng balik para sa kalusugan mo. Ngayon, talo naman tayo sa isang bagay na kadalasan ay hindi napapansin dahil sa pagmamadali tuwing umaga, breakfast. Alam nating lahat na ang breakfast ang pinakamahalagang pagkain ng araw, pero alam mo ba na ang kinakain mo sa umaga ay may malaking epekto sa stroke risk mo? Hindi lang ito tungkol sa pagpuno ng tiyan matapos ang overnight fasting, ito ay tungkol sa pagbibigay ng tamang nutrients sa katawan para protektahan ang puso at utak mo. Para makaiwas sa stroke, kailangan ng katawan mo ng antioxidants, fiber, at healthy fats, mga bagay na madaling isingit sa umagang pagkain. Pero ano ba yan sa totoong buhay? Unahin natin ang antioxidants. Madalas mo itong marinig tungkol sa anti-aging at cancer prevention, pero mahalaga rin ito sa pag-iwas sa stroke. Binabawasan ng antioxidants ang oxidative stress, ang process na nagdudulot ng inflammation at damage sa blood vessels, na nagpapataas ng stroke risk. Ang berries tulad ng blueberries, strawberries, at blackberries ay puno ng antioxidants. Pwede mo silang isama sa smoothie, oatmeal, o itopping sa cereal. Ayon sa research, ang regular na pagkain ng antioxidant-rich foods ay nakakapagpababa ng inflammation at tumutulong panatilihin ang malusog na blood vessels. Pero hindi lang antioxidants ang importante. Kailangan mo rin ng fiber. Pinapanatili nito ang stable na blood sugar levels, mahalaga dahil kapag mataas ang blood sugar, mas kumakapal ang dugo at tumataas ang stroke risk. Ang oats ay napakagandang source ng soluble fiber, at ang oatmeal sa umaga ay tumutulong panatilihing steady ang blood sugar mo buong araw. Maraming pag-aaral ang nagsasabing mas mababa ang blood pressure, cholesterol, at stroke risk ng mga taong kumakain ng pagkain na mataas sa fiber. Ngayon naman, ang healthy fats. Siguro iniisip mo, fats. Masama yan sa puso. Pero hindi lahat ng taba ay masama. Ang healthy fats mula sa avocado, nuts, at seeds ay kailangan para sa utak at puso. Mataas ang mga ito sa omega-negatibo 3 fatty acids na nagpapababa ng inflammation, nagpapababa ng blood pressure, at nagpapaganda ng circulation. May mga pag-aaral na nagpapakitang ang diet na mataas sa omega-negatibo 3 ay nakakapagpababa ng stroke at heart disease risk. Isang dakot ng almonds o walnuts, o kaunting chia seeds sa oatmeal o yogurt, malaking tulong na sa puso at utak mo. Siyempre, mahalaga din ang protein. Pero piliin ang tamang uri. Para sa breakfast, mas okay ang lean protein na hindi mabigat sa puso, tulad ng itlog, Greek yogurt, chia seeds, o hemp hearts. Iwasan ang processed meats tulad ng bacon o sausage,
dahil mataas ang cholesterol at stroke risk. Mas healthy ang itlog na may spinach, smoothie na may almond milk at protein powder, o whole grain toast na may almond butter. Tungkol naman sa sodium, kung puno ng processed food ang breakfast mo, baka sobra na ang sodium intake mo. Ang sobrang asin ay nagpapataas ng blood pressure, isang pangunahing dahilan ng stroke. Kaya mas piliin ang whole, unprocessed foods. Iwasan ang prepackaged cereals at breakfast bars na puno ng sugar, sodium, at unhealthy fats. Sa halip, pumili ng potassium-rich foods tulad ng bananas, sweet potatoes, o spinach. Ang potassium ay tumutulong ibalanse ang sodium at pinapanatili ang normal blood pressure. Isang perfect breakfast na may lahat ng ito. Smoothie. Isipin mo, isang dakot ng spinach, kalahating saging, blueberries, isang kutsarang chia seeds, at almond milk. I-blend mo, boom, isang stroke-preventing powerhouse. Punang antioxidants, fiber, healthy fats, at protein. Pero hindi lang kung ano ang kinakain mo ang mahalaga, kundi kailan ka kumakain. Ang pag-skip ng breakfast o pagkain ng sugary na pastry ay nagpapataas ng blood sugar, na malaking risk factor sa stroke at heart disease. Lalo na para sa mga 50 pataas, mas hirap na ang katawan humawak ng asukal. Ang maagang, balanced breakfast ay pinapanatiling steady ang blood sugar mo. Importante rin ang portion control. Kahit healthy breakfast, kapag sobra-sobra, pwede pa ring magdulot ng weight gain, at ang pagiging overweight ay nagpapataas ng blood pressure, diabetes, at cholesterol, na lahat ay nagpapataas ng stroke risk. Kaya kumain ng sapat, busog pero hindi sobra. Kaya ito ang challenge ko, sa susunod mong breakfast, tanungin mo ang sarili mo, tinutulungan ba ako ng pagkain ito, o sinisira ako? Kung ito ay puno ng sugar, sodium, at processed ingredients, panahon na para magbago. Piliin ang fiber, antioxidants, healthy fats, at lean protein. Tandaan, ang breakfast mo ay hindi lang pampabusog. Ito ang unang pagkakataon araw-araw para protektahan ang puso at utak mo laban sa stroke. Kung gagawin mong mas healthy at stroke-preventing ang breakfast mo, mag-comment ng healthy breakfast. Tignan natin kung gaano karami sa inyo ang handang magbago. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas nakakaligtaan dahil sa pagmamadali tuwing umaga, ang paggalaw ng katawan. Simple lang pakinggan, pero ang hindi alam ng marami ay ang pagpapagalaw ng katawan sa unang oras pagkatapos mong magising ay isa sa pinakamabisang paraan para mapababa ang iyong stroke risk. Isipin mo ito, nakahiga ka ng ilang oras, halos hindi gumagalaw at mabagal ang ikot ng dugo. Kailangan ng katawan mo ng kaunting tulak para ulihan ang daloy ng dugo, at dito pumapasok ang kahalagahan ng paggalaw. Sinasabi ng mga eksperto na kahit ilang minutong ehersisyo lamang tuwing umaga ay kayang magpababa ng tsansa mong magkaroon ng stroke. Pero bakit nga ba sobrang mahalaga ang paggalaw? Hatiin natin ng malinaw. Pagtutok sa blood pressure. Isa sa pinakamalaking dahilan ng stroke ay mataas na blood pressure. Kapag matagal na panahon itong mataas, nasisira ang mga ugat at tumataas ang posibilidad ng stroke. Ang magandang balita, kayang pababain ng ehersisyo ang blood pressure mo, lalo na kapag ginagawa sa umaga. Kahit magaan lang, tulad ng stretching, paglalakad, o yoga, gumaganda na ang sirkulasyon ng dugo. At kung gumaganda ang daloy ng dugo, mas nababantayan ang presyon, at mas mababa ang tsansa ng hypertension na nagdudulot ng stroke. Mas malusog na puso. Magkakabit ang puso at utak, alagaan mo ang isa, automatic na naapektuhan ng isa pa. Ang cardiovascular health ay napakalaking bahagi ng stroke prevention, at ang paggalaw sa umaga ay isa sa pinakamabisang paraan para palakasin ang puso. Kapag gumagalaw ka, mas epektibo ang pump ng puso, nababawasan ang taba at bara sa ugat, at lumalakas ang kabuuang function nito. Sabi nga ni A. Linda Harris, isang cardiologist, kahit 20-30 minutes lang ng moderate exercise tuwing umaga ay may pangmatagalang epekto sa pagpapababa ng stroke risk, dahil pinapalakas nito ang puso at binabawasan ang plaque sa arteries.
Kaya kung maglalakad ka man, mag-jogging, o mag-light cardio sa bahay, basta gumagalaw ang katawan mo kahit sandali, malaki ang nagagawa para sa iyong puso at utak. Mas malusog na utak. Hindi mo man lagi iniisip ang utak pagdating sa ehersisyo, pero napakahalaga nito. Kailangan ng utak ng tuloy-tuloy na daloy ng dugo para gumana ng maayos, at ang paggalaw ang nagpapabilis ng daloy na yan. Kapag nag-exercise ka, mas dumadami ang oxygen sa utak, kaya mas malinaw ang pag-isip, mas malakas ang memorya, at mas alerto ka. Ipinakita rin ng mga pag-aaral na ang regular na ehersisyo ay nagpapalaki sa hippocampus, ang bahagi ng utak na responsable sa memorya at pagkatuto. Kaya sa paglipas ng edad, ang simpleng paggalaw tuwing umaga ay maaaring magprotekta laban sa cognitive decline at stroke-related brain damage. Pampababa ng stress. Tahimik pero delikado, ganito ilarawan ng stress pagdating sa stroke risk. Ang chronic stress ay nagpapataas ng cortisol, na nagtataas ng blood pressure, at nagdudulot ng inflammation sa katawan. Pareho itong malaking risk factor ng stroke. Ang magandang balita. Ang ehersisyo ay natural na pampakalma. Nagpapalabas ito ng endorphins, ang natural na feel-good hormones ng katawan. Kaya napakahusay ng paggalaw sa umaga. Pinapakalma nito ang isip bago pa magsimula ang araw, tinutulungan kang humawak ng stress ng mas maayos, at pinabababa ang stroke risk. Kahit 5-0 minuto lang ng lakad o stretching, ramdam agad ang pagbabago. Mas maayos na sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos mong magdamag na hindi gumagalaw, kailangan ng katawan mo ng sariwang sirkulasyon. Mahalaga ang maayos na daloy ng dugo para madala ang oxygen at nutrients sa mga organs. Kapag mabagal ang sirkulasyon, tumataas ang tsansang mag-form ng blood clots, na isa sa pangunahing dahilan ng ischemic stroke. Ayon kay Daniel Brown, isang neurologist, ang regular na paggalaw sa umaga, kahit simpleng paglalakad o stretching, ay kayang magpabuti ng vascular health at magpababa ng risk ng blood clots. Kaya sa susunod na magising ka, huwag agad humiga muli. Gumalaw na! Ano ang mga simpleng paraan para gumalaw tuwing umaga? Hindi mo kailangan mag-marathon. Narito ang madaling gawin. Stretching, basic stretches lang, abutin ang langit, abutin ang paa, iunat ang braso at binti. Nagigising agad ang dugo at muscles. Paglalakad, maglakad sa paligid ng bahay, sa kalsada, o kahit sa loob ng bahay. Mabilis nitong pinapaandar ang circulation. Yoga, mga gentle poses tulad ng downward dog o cat-cow. Binubuksan ang dibdib, inaangat ang likod, at nagpapaganda ng daloy ng dugo. Jumping jacks o light cardio, kung mas ganado ka, konting jumping jacks o short cardio ay sapat para gisingin ang puso. Tai Chi o Qigong, perfect para sa seniors at gustong bawasan ang stress habang pinapaganda ang circulation. Ang mahalaga, magsimula ka muna sa maliit. Kahit 5-0 minutes lang araw-araw, may malaking epekto na sa kalusugan mo. Paano ka gumagalaw tuwing umaga? Stretching ba, paglalakad, yoga, o iba pa? I-comment mo sa baba ang paborito mong morning exercise. Tignan natin kung sino-sino ang inuuna na ang paggalaw sa kanilang araw. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na talagang kayang baguhin ang kalusugan mo at makapagpababa ng malaki ng panganib mo sa stroke, ang paggalaw ng katawan sa loob ng unang 1 oras pagkatapos mong magising. Simple lang pakinggan, pero sasabihin ko sa'yo, isa ito sa pinaka-epektibong paraan para protektahan ang iyong puso at utak. Pero sa kabila nito, isa rin ito sa mga pinaka-napapabayaan na morning habits. Kapag nagigising ka, ang katawan mo ay nasa recovery mode pamula sa pahinga sa gabi, at mabagal pa ang sirkulasyon ng dugo. Ang dugo na nanatili sa ilang bahagi ng katawan habang natutulog ka ay kailangan ng kaunting tulak para gumalaw ulit ng maayos. Kapag hindi mo ito tinulungan, pwede kang magkaroon ng pangmatagalang problema sa sirkulasyon, isang malaking dahilan ng stroke. Kaya napakahalaga na gumagalaw ka sa umaga. Bakit mahalaga ang paggalaw? Ang paggalaw, lalo na sa unang oras ng paggising, ay tumutulong sa sirkulasyon ng dugo, pag-regulate ng blood pressure,
at pag-iwas sa blood clots, mga pangunahing salik sa pag-iwas sa stroke. Hindi lang ito tungkol sa pagpapabilis ng tibok ng puso. Ang paggalaw ay malakas na sandata para sa mental clarity, pagpapababa ng stress, at kalusugan ng puso, lahat ay direktang konektado sa stroke risk. Kapag hindi ka gumagalaw at puro upo lang, bumabagal ang daloy ng dugo. Nagdudulot ito ng pagtaas ng blood pressure at mas mataas na panganib ng stroke. Pero kapag gumalaw ka, even konti, gumaganda ang daloy ng dugo sa iyong veins, arteries, at capillaries. Mas mahalaga ito para sa mga seniors dahil natural na bumabagal ang circulation habang tumatanda. Paano naapektuhan ng paggalaw ang blood pressure? Ang blood pressure ay isa sa pinakamalaking salik sa stroke risk. Kapag hindi ito nakokontrol, maaari itong magdulot ng seryosong pinsala. Ang mataas na blood pressure ay nagpapahirap sa daluyan ng dugo at nagdudulot ng pagkitid at pagbabara na pwedeng humantong sa stroke. Dito pumapasok ang morning movement. Napapatunayan ng pag-aaral na ang moderate exercise sa umaga ay kayang magpababa ng systolic blood pressure. Ang regular na paggalaw ay nakakatulong para manatiling flexible ang blood vessels at bukas ang arteries. Mas malusob na daloy ng dugo, mas mababang panganib ng stroke. Kahit magaan lang ang ehersisyo, tulad ng paglalakad o pag-uunat, kayang magpababa ng blood pressure at magbigay ng pangmatagalang proteksyon sa puso. Pagbawas ng stress sa pamamagitan ng paggalaw sa umaga. Tahimik pero delikadong kalaban ng stress pagdating sa stroke. Ang chronic stress ay nagpapataas ng cortisol, isang hormone na nagpapataas ng blood pressure at nagpapalala ng inflammation. Kapag hindi na manage, pwede nitong sirain ang arteries at magpataas ng stroke risk. Ang paggalaw sa umaga ay nakakapagpababa ng stress dahil naglalabas ito ng endorphins, ang feel-good hormones. Kaya pagkatapos mong maglakad o mag-ehersisyo, mas magaan ang pakiramdam mo. Ito ang natural na panlaban ng katawan sa stress. Kaya simulan ang araw sa kahit konting paggalaw at magiging mas maayos ang takbo ng buong araw mo. Mga benepisyo para sa iyong puso. Mas konektado ang puso at utak kaysa sa iniisip mo. Kapag gumaganda ang kalusugan ng puso, bumababa ang stroke risk mo. Ang regular na paggalaw ay nagpapababa ng bad cholesterol at nagpapataas ng good cholesterol. Pinipigilan nito ang pagbuo ng plaque sa arteries, isang pangunahing dahilan ng stroke. Sabi ng mga eksperto tulad ni Air Maria Carter, kahit panandaliang brisk walk o light stretching ay kaya nang mapanatili ang malusob na cardiovascular system. Mas masipag ang puso, mas maayos ang daloy ng dugo sa utak, mas mababa ang tsansang magkaroon ng blood clot. Paano simulan ang morning movement? Ang maganda sa habit na ito, hindi mo kailangan ng iron o matinding workout. Pwede ka magsimula sa maliit na hakbang. Narito ang ilang madaling gawin. Stretching. Simulan ang araw sa simpleng pag-uunat. Abutin ang langit, abutin ang paa, i-stretch ang braso. Ginigising nito ang muscles at pinapabilis ang sirkulasyon. Walking. Isang brisk walk na 5 tandang bawas isa 0 minutes ay malaking tulong na. Maglakad sa bahay, sa bakuran, o sa paligid. Bonus pa ang fresh air at mental clarity. Yoga o Tai Chi. Maganda para sa balance, flexibility, deep breathing, at stress reduction. Light cardio. Kung mas energized ka, gawin ang jumping jacks, mabilis na jog, o kahit pagsayaw sa paborito mong kanta. Strength training. Kung gusto mo ng mas intense, gawin ang bodyweight exercises tulad ng squats o lunges. Nakaka-build ng muscle at nagpapaganda ng blood flow. Tandaan mo, consistency ang susi. Kapag ginawa mo ito araw-araw, mas gaganda ang tibok ng puso, mas lilinaw ang isip, bababa ang stress, at bababa rin ang stroke risk mo. Simulan mo sa isa at gawin mo ng 1 linggo. Makikita mo ang pagbabago. Ano ang paborito mong paraan para gumalaw sa umaga? Stretching ba, paglalakad, o yoga? I-comment mo sa baba para makita natin kung gaano karami sa inyo ang inuuna ang paggalaw sa umaga.
Ngayon, puntahan natin ang isang habit na madalas hindi napapansin pero napakalaki ng epekto sa pag-iwas sa stroke, ang tamang pag-manage ng stress. Ang stress ay isa sa pinakamalakas, pinakatahimik, at pinakadelikadong dahilan kung bakit tumataas ang stroke risk. Marami ang iniisip na ang stress ay pwedeng pagtiisan o lampasan, pero ang totoo, kapag palagi kang stressed, unti-unti nitong sinisira ang cardiovascular system mo. Tumataas ang blood pressure, lumalala ang inflammation, at tumataas ang tsansa ng stroke. At ang mas masama, karamihan sa atin, lalo na ang mga seniors, ay nagsisimula na ang araw na may stress na agad. Pero tandaan mo ito, kung paano mo hinahandle ang stress sa umaga, iyon ang makakabuo o makakasira ng kalusugan mo sa buong araw. At higit sa lahat, iyon ang direktang nakakaapekto sa stroke risk mo. Ang link sa pagitan ng stress at stroke. Kapag stressed ka, naglalabas ang katawan mo ng cortisol, ang stress hormone. Ito ang nagdudulot ng pagkipot ng blood vessels, kaya tumataas ang blood pressure. Ito ang dahilan kung bakit ang stress ay isa sa pinakamalaking risk factor para sa stroke. Bukod dito, ang stress ay nagpapataas ng inflammation. Kapag may inflammation sa arteries, mas mabilis tumigas ang ugat at magkaroon ng plaque buildup. Ang plaque na ito ay maaaring magbara at magdulot ng blood clot. Kapag umakyat ang clot na yon sa utak, stroke agad. Paano inaapektuhan ng stress ang katawan sa umaga? Akala ng marami, stress ay unti-unting dumarating habang lumilipas ang araw. Pero ang totoo, morning stress pa lang, yung pagmamadali, pag-aalala, pressure, o sobrang pag-isip, ay sapat na para sirain ang balanse ng katawan mo. Pagkagising mo, mataas na ang heart rate, matigas ang muscles, at minsan mataas din ang blood pressure. Idagdag mo pa ang stress sa umaga at araw-araw itong naipon. Sa katagalan, ito ang bumabayo sa puso at utak mo, dahan-dahang nagpapataas ng stroke risk. Paano bawasan ang stress sa umaga? Ang magandang balita. Hindi mo kailangan ng 1 oras para mag-manage ng stress. Hindi mo kailangan mag-yoga retreat o mag-meditate ng 1 oras. Kahit 0 minuto lang ay sapat na para bumaba ang stress hormones. Narito ang mga simple pero epektibong paraan. 1. Deep breathing. Ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para pakalmahin ang katawan. Huminga ng dahan-dahan. Inhale ng 4 seconds. Hold for 4 seconds. Exhale ng 6-8 seconds. Gawin mo ito ng 5 beses. Sabi ni Emily Green, ang deep breathing ay nagpapababa ng heart rate, nagpapababa ng blood pressure, at nagpapalakas ng oxygen sa utak. 1 minuto lang, ramdam mo agad ang ginhawa. 2. Morning meditation o mindfulness. Hindi mo kailangan ng komplikadong meditation. Umupo, pumikit, at ituon ang isip sa paghinga mo. Kahit 3-5 minutes lang. Proven ang meditation na nagpapababa ng cortisol, nagpapababa ng blood pressure, nagpapakalma ng nervous system. Pwede mo ring gawin ang body scan mula ulo hanggang paa, hanapin ang tensyon at i-release. 3. Journaling o gratitude writing. Kapag isinulat mo ang iniisip mo, binabawasan mo ang bigat sa isip. Kahit 5 minutes lang. Pwede mong isulat. Ano ang gumugulo sa'yo? Ano ang target mo ngayong araw? 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Sabi ni Sarah Williamson, ang gratitude writing ay nagpapataas ng dopamine at serotonin, ang natural anti-stress chemicals ng utak. 4. Positive affirmations. Ito ay simple pero malakas ang epekto. Sabihin mo sa sarili mo, kontrolado ko ang araw ko. Kalma ako. Malusog ako. Malakas ako. Hindi ako magpapadala sa stress. Pinatutunayan ng research sa Stanford University na kaya nitong bawasan ang anxiety at mag-improve ng mental well-being. 5. Iwasan ang pagmamadali. Ito ang stress trigger na hindi napapansin. Kung nagmamadali ka pagkagising, agad na tumataas ang cortisol at blood pressure. Solusyon.
Gumising 1:15 minutes earlier. Gumawa ng mahinahong routine. Hindi kailangan magmadali. Mas tatatag ang puso mo kung kalmado ang umaga mo. Ano ang epekto ng morning stress management? Kapag ginawa mo ang stress management tuwing umaga, ina-activate mo ang natural defense ng katawan laban sa stroke. Mas mababa ang blood pressure. Nababawasan ang inflammation. Mas kalmado ang nervous system. Mas malinaw ang pag-iisip. Mas malakas ang puso at utak. Ang simpleng 5-10 minutes na ito, araw-araw, ay pwedeng literal na magligtas ng buhay. Pag-usapan natin ang isang bagay na gustong-gusto ng marami, pero hindi natin napapansin na pwedeng maging delikado kapag sobra caffeine. Siguradong iniisip mo ngayon, kailangan ko ang kape ko sa umaga para magising. At tama ka, ang isang tasa ng kape o tsaa ay pwedeng maging comforting ritual. Pero ang totoo, ang sobrang caffeine ay pwedeng magpataas ng stroke risk mo. Ganito ang dahilan. Ang caffeine ay isang stimulant. Kapag uminom ka nito, tumataas ang heart rate mo at umaakyat ang blood pressure. Kung mataas na ang blood pressure mo o madali kang magkaroon ng spikes, ang sobrang caffeine ay lalo pang nagtutulak sa numbers mo pataas at delikado iyon. Ang high blood pressure, gaya ng napag-usapan natin, ay isa sa pinakamalaking risk factor ng stroke. Pinapagod nito ang arteries, pinapakitid, pinapatigas, at pinapataas ang posibilidad ng blood clot. Pero ito ang totoo, hindi mo kailangang isuko ang caffeine. Moderation lang ang kailangan. Ang maliit na amount, halimbawa, isang tasa ng kape o tsaa, ay kadalasang ligtas at pwede pang magbigay ng ilang health benefits. May mga pag-aaral na nagpapakitang ang moderate caffeine intake ay nakababawas sa risk ng Parkinson's at nakakatulong sa cognitive function. Ang problema nagsisimula kapag sobra, ilang tasang kape kada araw, energy drinks, o matataas na caffeine sources. Kapag sumobra ang caffeine, nagiging irregular ang tibok ng puso. Tumataas ang anxiety. Sumisirit ang blood pressure. At mas malala ang epekto kung sensitive ka sa caffeine. Ano ba ang nangyayari sa katawan mo kapag umiinom ka ng caffeine? Naglalabas ang katawan mo ng adrenaline, ito ang fight or flight hormone. Tumataas ang heart rate mo at pansamantalang tumataas ang blood pressure. Kung isang tasa lang, okay lang. Pero kapag araw-araw kang labis uminom, nananatili ang katawan mo sa heightened state na ito. Ibig sabihin, mas matagal na kaangat ang ihi mo, at sa katagalan, sinisira nito ang blood vessels, pinapadali ang pagputok o pagbabara ng ugat. Paano mo babalansihin ang pagmamahal mo sa kape at ang pangangalaga sa blood pressure mo? Sabi ng mga eksperto, limitahan ang caffeine sa 200-400 ml per day, katumbas ng 1-2 tasa ng kape. Kung sobra ka doon, simulan mong bawasan. Iwasan din ang caffeine pagkagising, lalo na kung stressed ka na o kinakabahan. Subukan mong magsimula ng araw sa isang basong tubig o herbal tea. Hydrating, calming at hindi nagpapataas ng ngisi. Mag-ingat din sa mga iniinom mo. Maraming energy drinks at sodas. Sobrang taas ng caffeine. Puno ng asukal. Puno ng artificial ingredients. Madalas na pag-inom nito ay nagpapataas ng blood pressure, nagpapadagdag ng timbang, nagpapataas ng blood sugar, at lahat ng ito ay nagpapalaki ng stroke risk. Mas piliin ang natural sources ng caffeine gaya ng black tea o green tea, may antioxidants at mas banayad ang epekto kaysa energy drinks o sugary coffee drinks. Kung ikaw naman ay madaling kabahan, ma-anxiety, hindi makatulog, malamang pinalalala ito ng caffeine. At alam natin, kapag tumaas ang anxiety at stress, tumataas din ang stroke risk. Kung napapansin mong lumalala ang mga sintomas na ito, baka panahon na para mag-decaf o bawasan ang intake. Ang bottom line, hindi kaaway ang caffeine. Ang sobrang caffeine ang problema.
Para sa karamihan, isang tasa ng kape o tsaa sa umaga ay okay, pwedeng maging parte ng healthy routine. Pero dapat mindful ka kung gaano karami ang iniinom mo at kung kailan mo ito iniinom. Limitahan ang caffeine, piliin ang healthier sources, at bantayan ang iimo. Sa ganitong paraan, ma-enjoy mo pa rin ang kape mo nang hindi sinasakripisyo ang kalusugan mo. Ikaw naman, ilang caffeine ang iniinom mo tuwing umaga? Isa lang ba? O marami kang tasa buong araw? Ikwento sa comments kung paano mo binabalance ang caffeine habits mo habang inaalagaan ang health. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na napakahalaga para sa pangkalahatang kalusugan mo at sa pag-iwas sa stroke, sapat na tulog. Mukhang simple lang, pero sa totoo lang, kulang sa tulog ang isa sa pinaka-hindi pinapansin na dahilan ng pagtaas ng stroke risk. Ang daming umaasa na okay lang kahit puyat pero hindi. Direkta ang koneksyon ng tulog sa kalusugan ng puso at utak mo. Alam naman nating lahat na mahalaga ang tulog para makapag-recover ang katawan at utak. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag kulang ka sa tulog o pangit ang kalidad ng tulog mo, tumataas talaga ang posibilidad mong ma-stroke. Heto kung bakit. Tulog at stroke risk. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong kulang sa tulog o madalas nagigising sa gabi ay mas mataas ang tsansa magkaroon ng high blood pressure, diabetes, at sakit sa puso, mga pangunahing dahilan ng stroke. Ang high blood pressure ang pinakadirektang tulay sa pagitan ng kulang sa tulog at stroke. Sa malalim na tulog, natural na bumababa ang blood pressure mo. Ito ang oras na nagpapahinga, lumuluwag, at nagre-repair ang mga ugat mo. Pero kung kulang ka sa restorative sleep, hindi nakakahinga ang blood vessels mo. Resulta: lagi silang tense, pagod, at mas madaling masira o mabarahan. Hindi lang basta gaano katagal ang tulog, gaano ka-quality rin. Halimbawa, ang mga taong may sleep apnea, yung nagpa-pause ang paghinga habang natutulog, madalas mataas ang blood pressure, at mataas din ang stroke risk. Dahil kapag bumababa ang oxygen mo ng paulit-ulit, nagkakaroon ng inflammation at stress sa puso at ugat. Kung malakas kang humilik o paggising mo pakiramdam mo pagod ka pa, maaaring may sleep apnea ka at magandang ipacheck. Gaano karaming tulog ang kailangan? Para sa karamihan ng adults, kailangan mo ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi. Dito nakabase ang optimal na paggaling at pag-repair ng katawan. Kung pang-araw-araw kang kulang dito, mas tumataas ang posibilidad mong magkaroon ng sakit sa puso, mataas na presyon, at syempre, stroke. Pero hindi talaga sapat ang basta, mahaba. Tuloy-tuloy at malalim ang kailangan. May iba't ibang stages ang tulog, light sleep, deep sleep, at real sleep. Bawat stage may ginagawa para sa katawan, mula sa physical repair hanggang sa memory processing. Kapag madalas putol-putol ang tulog mo, hindi ka umaabot sa full recovery stage. Papel ng tulog sa blood pressure. Sa deep sleep, bumabagal ang tibok ng puso, bumababa ang blood pressure, at nagpapahinga ang arteries. Ito ang natural protection mo laban sa hypertension, isa sa pinaka-nangungunang sanhi ng stroke. Kapag kaunti ang deep sleep mo, ibig sabihin mas madalas mataas ang blood pressure mo buong araw. Kapag pangit ang tulog mo, puyat ka, o madalas nagigising, maaari kang gumising na mataas agad ang blood pressure, at delikado yan. Paano mo mapapaganda ang tulog mo? Kung hirap ka matulog ng maayos, heto ang mga praktikal na paraan. 1. Magkaroon ng consistent sleep schedule. Pare-pareho dapat ang oras ng tulog at gising, kahit weekend. Ito ang nag-aayos sa body clock mo. 2. Ayusin ang tulugan mo. Dapat malamig, madilim at tahimik ang kwarto. Iwasan ang gadgets bago matulog dahil pinipigilan ng blue light ang paglabas ng melatonin. 3. Gumamit ng relaxation techniques. Kung hindi ka makatulog agad, subukan ang deep breathing, magbasa ng libro, o progressive muscle relaxation. 4. Mag-ehersisyo sa araw. Mas mabilis kang makakatulog at mas malalim ang tulog. Pero huwag mag-exercise bago matulog. 5. Iwasan ang caffeine at alcohol sa gabi.
Ang caffeine nagpapagising at ang alcohol, kahit nakakaantok, nakakasira ng sleep quality mamayang hating gabi. 6. Ipacheck ang sleep apnea kung kinakailangan. Kung may hinala ka, magpatingin. May mga treatment tulad ng SPAP machine na malaking tulong para bumaba ang stroke risk. Tulog at kalusugan ng utak. Hindi lang puso ang naapektuhan. Sa tulog, nililinis ng utak ang toxins na naiipon buong araw, inaayos ang memories, at nire-reset ang mental function mo. Kapag kulang ka sa tulog, diretso ang epekto, memory problems, cognitive decline, at mas mataas na stroke risk. Lalo na ang deep sleep, dito tinatanggal ng utak ang beta-amyloid plaques na konektado sa Alzheimer's. Kapag kulang ka rito, naiipon ang plaque at bumabagal ang brain function. Bottom line. Simple lang ang katotohanan, ang sapat at mataas na kalidad na tulog ay isa sa pinakamabisang sandata laban sa stroke. Pinapababa nito ang blood pressure, pinapalakas ang puso, binubuo ang utak, at pinapabilis ang recovery ng buong katawan. Gawin mo itong priority araw-araw, kailangan ka nito. Ilan oras kang natutulog kada gabi? Hirap ka ba matulog o may mga tips ka para sa mas magandang pahinga? I share sa comments. Kaya ayan, 7 makapangyarihang habits na makakatulong para protektahan ka mula sa stroke. Mula sa pag-inom ng tubig pagkagising, hanggang sa pag-manage ng stress, pag-stretch, paggalaw, pagkain ng heart-healthy na almusal, maingat na pag-inom ng caffeine, at pagkakaroon ng sapat at restorative na tulog. Lahat ng ito ay may mahalagang papel sa pagpapababa ng stroke risk at pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan mo. Ang pinakamaganda dito, hindi mo kailangan ng malalaking pagbabago o oras na sobra-sobra. Pwede kang magsimula ngayon gamit ang maliliit at kayang-kayang hakbang na, pagdating ng panahon, magdudulot ng malaking pagbabago sa kalusugan mo. Konsistensya lang ang kailangan at mga pagpiling nagpapalakas sa puso, utak, at katawan mo para sa pamatagalan. Tandaan mo, nasa kamay mo ang kalusugan mo. At sa paggawa ng mga simpleng habits na ito araw-araw, hinahanda mo ang sarili mo para sa mas malusog na kinabukasan. At kung nakatulong sa iyo ang mga tips na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang health tips, at i-share ang video na ito sa iba pang nangangailangan. Sama-sama tayo dito, at karapatan nating lahat ang mabuhay ng malusog at buo. Bago tayo magtapos, maglaan ka muna ng sandali para isipin kung aling habit ang uunahin mong pagtuunan ng pansin. I-comment mo sa ibaba kung alin ang ipapasok mo sa iyong morning routine simula bukas. At gaya ng lagi, alagaan mo ang sarili mo. Magpapasalamat ang future self mo.